Eco-Waste Coalition. Unang-una po sa lahat, Ma'am Ochi, isang mapagpalang magandang araw po sa inyo. Ang inyong pagbate sa ating mga listeners and viewers. Isang makakalikasan at magandang umaga po sa inyong mga tagapakinig. Yes. Ma'am Ochi, kamustahin natin yung ginagawa po ninyong pag-iikot, especially para po mabigyan po ng paalala ito po ating mga kababayan doon po sa paggamit ng mga ligtas sa ating kalusugan at kalikasan ng mga pangdekorasyon ngayong panahon po ng Kapaskuhan, Ma'am Ochi? Ngayon pong Kapaskuhan, isa sa amin pong advokasya sa Eco-Waste Coalition ay yung pong paghahanda ng mga Christmas decor na ating ginagamit po sa ating mga tahanan. At ganun din po yung ating mga panregalo. Kailangan po ay maging creative po tayo. May mga old na gamit po tayo sa mga bahay natin na pwede pong gawin nating mga Christmas decor. Di po natin kailangan na bumili. Kagaya nga ngayon po sa office, marami po kami. Ito pong mga dekorasyon na ginagamit po namin at i-exhibit namin dito po sa isang parokya, dito po sa Tondo, sa St. Paul Apostol Parish, ay meron po kaming mga exhibit ngayon this coming Sunday na mga Christmas decor out of mga reuse nating mga gamit sa bahay. Mula kagaya po ng mga angels, kagaya po ng mga parol na gawa sa mga egg tray, ito po ay sama-sama po naming nilikha dito po ng mga Eco-Waste staff dito sa aming office upang ipakita na ang mga Christmas decor po ay pwede pong gawin natin ito out of doon sa mga reuse at mga gamit nating dito sa mga bahay, sa ating mga bahay. Hindi po natin kailangan bumili ng mga mamahaling mga dekorasyon na mayroong taglay na chemical at pwede rin po na iwasan natin na yung pong mga plastic na mga decor kagaya po ng mga Christmas tree. Pwede po tayong gumamit ng mga broomstick, yung pong walis tingting, o kaya po ay gagamit pa tayo ng mga twigs, yung mga sanga ng mga puno, o kaya yung mga potted na plants na pwedeng lagyan ng dekorasyon para meron tayong Christmas tree na hindi na natin kailangan bumili. Lalagyan na lang natin ng konting dekorasyon mula po sa ating mga creative na decor na ginawa ng ating mga pamilya. Yun po yun. Yes, Ma'am Ochi. Bukod po dito po sa mga palamuti po natin, syempre yung mga panregalo naman, Ma'am Ochi. And napansin natin ngayon yung mga mabebenta na mga panregalo is yung mga makukulay na mga laruan na maaari pong magbigay or magdulot ng peligro especially sa kalusugan at even sa kalikasan, especially doon sa mga ibinibentang mga may mataas po na lead content. Papaano po maiiwasan ng mga kababayan po natin na makapagregalo ng ganitong mga klase po ng mga bagay? And ano po yung maipapayo po ninyo sa kanila, Ma'am Ochi? Isa po, dapat tingnan po nila yung pong, kung ito po ay legit po yung mga ginawang yan. Kasi yung po mga galing China, mapapansin po natin, made in China na hindi po natin pwedeng maisauli. Usually po yan, yung mga made in China, bukod sa mura nga pero madaling masira, ay may mga taglay pong mga pintura na mayroon pong taglay na tingga o lead, which is makakasama po sa mga bata. Kailangan po, titingnan po natin kung ito ay mayroon pong mga QR code na kung saan ito gawa, para po ito ay maisauli natin kung kinakailangang maisauli at may taglay na chemical. Kasi importante po kasi yan na yung pong ating mga binibiling mga toys this coming Christmas,
may nagtataglay po ng mga ligtas na mga walang chemical content. Kasi po isa po yan sa kinakailangan na makita na yung pong ating mga binibili ay mayroon pong taglay na mga kung saan siya gawa, no ho? At kailangan po walang makukulay na mga pintura. Kasi po usually po ang pinakamataas na kulay ay yung kulay yellow na mayroon pong taglay na mataas na tingga. No, ay ang 90 ppm lang po ang kailangan po at usually po yan kapag po yan ay lumampas ng 90 ppm ay ibig sabihin ito po ay nakakasama lalo na po kung ang mabibiling laruan ibibigay sa mga bata. No, kaya kinakailangan po walang mga pintura yung mga taglay na bibilhin. Okay lang na Christmas decor or toys, pero wag po natin, tingnan po natin, walang taglay na pintura yung bibilhin natin. At kailangan po, ito ay mayroong pangalan ng kumpanya kung saan siya ginawa. Ayan, Ma'am Ochi, another thing, dito naman po sa mga kababayan natin nagagamit po ng mga styro, plastic, especially sa mga family reunion, saan mga Christmas party, baka meron po kayong mga nais din pong ipaalala at ipaabot po sa kanila, Ma'am. Oho, kanina po binanggit ko paano tayo maghahanda ng mga panregalo at saka po yung pong mga Christmas decor. Ngayon po, sa araw po ng Pasko at ng New Year, sana po yung ating iahanda, maganda lang po tayo ng mga simpleng pagkain na kayang maubos. Wag po tayong maghanda ng labis-labis. Kasi nga ho, kailangan pong itong this Christmas, mag-zero waste tayo. Yung sapat na pagkain lang po na kayang ubusin natin ang ating ihahanda. At sana po, yung pong mga lalagyan na ating gagamitin, iwasan po natin yung mga single-use plastic na kagaya ng mga paper plate, plastic cups, o yung mga cutleries o yung spoon and fork na plastic. Kailangan po, dahil tayo naman po ay family bonding, no, family reunion, kailangan po lahat ng ating gagamitin ay yung pong mga mare-reuse, no, na mga cutleries. At ganun din po, no, kung meron tayong masusobra, ibigay po natin sa ating mga kapitbahay na walang-wala para po wala po tayong masayang. At kung meron po tayong malilikhang basura, sana po ay i-separate po natin yan, lalo po yung mga tirang pagkain. Atin po itong i-compost. Huwag po natin itong itama doon po sa halo-halo na ating ibinibigay sa truck ng munisipyo o ng barangay. Dahil yung pong mga food waste, yan po ay kailangang maibalik sa lupa. At ito rin po yung nagbibigay ng masamang amoy, ilang araw na matetengga sa ating bahay, ito po yung lumilika ng masamang amoy at mga uod kapag ito po ay hindi agad na i-compost. Yan po yung isang Kaya importante po na yung ating pagkain, sapat-sapat lang para sa pamilya para ma-attain po natin yung zero waste na walang aksaya. Okay po. Ma'am Ochi, siguro panghuling mensahe po sa ating mga kababayan. Go ahead po, Ma'am. This coming Christmas, sana po, bukod po sa mga tips natin sa paano tayo maghahanda ng Christmas decor, ng mga regalo, ganun din sa pagkain, sana po, i-celebrate po natin itong Christmas at New Year ng ligtas, mapayapa, at maayos sa pamamagitan po ng ito po yung isang tip, wag po tayong gumamit ng mga firecrackers, at saka po yung mga fireworks and firecrackers. Kasi yung pong mga paggamit nito, lahat ng ating mga matitipid
mula sa ating mga Christmas decor, sa ating mga panregalo, sa ating mga pagkain at di paggamit ng mga fireworks and firecrackers, ay ibigay po natin ito sa mas higit na nangangailangan. Kasi Christmas po is giving, no? Sharing and loving. Kaya lahat po ng ating mga matitipid na mga na pera ay i-share po natin sa mga masigit na nangangailangan, lalo po doon sa mga biktima ng bagyo at ng earthquake. Yun lang po, at sana po i-celebrate natin itong Christmas na mayroong magandang puso at kalooban na tayo ay mabubuhay ng ligtas at mapayapa. Yun lang po, at God bless po. Maraming salamat po, Ma'am Otchi, sa paglalaan po ninyo ng inyong oras sa ating palatuntunan. Ingat po kayo, Ma'am, and God bless po. God bless you too po.